Sa pagpapatuloy ng ating kwento, makikitang si Wang Yan ang isa sa 2 tao na pumasok sa akademya. Agad siyang nagpakilala at sinabi na kasama niya ang isa sa mga sugo ng Ancestral Court. Nakilala siya kaagad ni Director Lee bilang panganay na anak ng City Lord. Napansin din ni Director Lee na ang sugo ay kabilang sa angkan ng Dark Crow. Nagpakilala ang lalaki bilang si Dai Yanning, isang mensahero ng Dark Crow clan. Ipinaalam ni Wang Yan na pumunta ang mga sugo ng Ancestral Court upang imbestigahan ang pagkawala ng Ice Dragon Great Demon King, at hinahanap nila si Mei Gongzi dahil kailangang tipunin ang lahat ng miyembro ng Peacock Clan. Nagalit si Director Lee at sinabing dapat na silang bumalik dahil estudyante si Mei ng Carey Academy at wala itong kinalaman sa nangyari. Sinabi naman ni Dai Yanning na napakatapang ng guro para suwain ang utos ng Crystal Phoenix Great Demon Emperor. Malamig na tinanong ni Director Lee kung sino siya para sumigaw sa harap niya. Mariin niyang binalaan si Dai Yanning na umalis bago pa niya ito gawing nagliliyab na ibon. Uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawa habang pareho silang nagpakawala ng malakas na aura upang sukatin ang lakas ng isa't isa. Ngunit biglang may boses mula sa isang sound transmission na nag-utos na tumigil sila. Sinabi ng boses na ang utos mula sa Ancestral Court ay hindi maaaring suwain at dapat payagan ni Director Lee na sumama si Mei Gongzi sa kanila. Walang nagawa ang guro kundi yumuko at pumayag. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Wang Yan na papalapit na si Mei. Habang papalapit ito, muling nagsalita ang boses mula sa sound transmission at binalaan ang mga sugo ng Ancestral Court na mananagot sila kapag may nangyaring masama sa estudyante nila. Samantala, sa di kalayuan, nakita at narinig ni Tang ang lahat. Napuno siya ng galit at determinasyon, hindi niya hahayaang may mangyari kay Mei. Sa lugar naman ni Lin Zimo at ng City Lord, patuloy ang matinding pagtatalo dahil sa isang babae. Sinabi ng City Lord kung alam ba ni Lin Zimo ang sakit na dinanas ng ina ni Mei nang iwan niya ito, at kahit minahal niya ito, hindi man lang niya naprotektahan. Tinanong niya kung anong klaseng tao si Lin Zimo. Nagalit si Lin Zimo at sinabing hinahanap ng City Lord ang kanyang kamatayan. Dagdag pa niya, kapag natalo ang City Lord, lahat ng pag-aari nito ay mapupunta sa kanya. Sinagot naman siya ng City Lord na matagal na niyang hinihintay ang araw na ito, at makikita nila kung ano ang mangyayari. Upang hindi masira ang syudad, napagkasunduan nilang ipagpatuloy ang laban sa Carey Mountains. Sa kabilang banda, kasama ni Dai Yanning si Mei at kasalukuyang pabalik sa mansyon. Habang mabilis silang gumagalaw, may naramdaman siyang kakaiba at tinanong ang sarili kung may sumusunod sa kanila. Napahinto siya at lumingon, iniisip kung posible bang si Director Lee, ang Bright Tiger King, ang nasa likuran niya. Ngunit nagulat siya nang makita si Mei na biglang papasugod sa kanya. Inakala niyang nababaliw na ang dalaga at naglalakas loob na siyang labanan. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahang mag-teleport at lumitaw sa itaas ni Mei. Sinubukan niyang higupin si Mei gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit bago niya magawa ito, may kumapit na parang baging na enerhiya sa katawan ng dalaga. Kumunot ang noo ni Dai Yanning, iniisip kung may tumutulong ba kay Mei. Napasigaw naman si Wang Yan, humihingi ng tulong dahil sa mga palasong nakatutok sa kanya. Agad bumuo ng shield si Dai Yanning sa likod ni Wang Yan upang harangin ang mga ito. Naisip niyang pang-akit lang ng atensyon ang mga palaso at wala namang silbi laban sa kanya, ngunit nanlaki ang mga mata niya nang paglingon niya ay wala na si Mei at ang taong tumulong dito. Wala ring kahit anong bakas o amoy na naiwan. Sa loob ng gubat, nakita ni Mei na si Shira ang tumulong sa kanya. Sinabi ni Shira na hindi siya maaaring lumayo sa tabi niya dahil mahahanap siya ng divine consciousness ni Dai Yanning kapag ginawa niya iyon. Nagtanong si Mei kung saan sila pupunta, at sinabi ni Shira na sa Carey Mountain Range, dahil hindi iisipin ni Dai Yanning na doon sila magtutungo. Ipinahayag ni Shira na kapag nanalo ang ama ni Mei sa laban, babalik ang lahat sa normal. Ngunit kung mananalo si Lin Zimo, dapat sumama si Mei sa kanya upang tumakas. Naisip ni Mei na maganda ang ideya ni Tang, at namangha siya na kaya nitong itago ang kanilang amoy. Dahil doon, napanatag siya na hindi sila mahahanap ni Dai Yanning. Ngunit nagtataka pa rin siya kung paano nalaman ni Shira na nasa panganib siya, naisip niyang mas lalong humirap basahin ang pagkatao ni Shira.
Habang tumatakbo, napansin ni Tang na nagsimula ng maglaban ang City Lord at si Lin Zimo, dalawang nilalang na may pambihirang lakas. Sa tindi ng kanilang banggaan, umabot ang impact sa kinaroroonan ni Mayor Zhang, na agad gumawa ng protective shield at binalaan ang mga estudyante na manatili sa likod niya at huwag gagalaw. Ipinaliwanag niya na nakikipaglaban ang City Lord sa isang nilalang na higit pang mas malakas kaysa sa kanya. Habang patuloy ang sagupaan ng dalawa, naramdaman ni Tang ang napakalakas na pagyanig ng kalawakan. Hindi rin maitago ni Mi ang pagkamangha na nagagawang sanggay ni Shearer ang mapanganib na space fluctuations. Samantala, sa himpapawid, habang nagbabanggaan ang kanilang mga enerhiya, tinanong ni Lin Zimo ang City Lord kung talaga bang inaakala nitong kaya niyang lampasan ang napakalaking agwat sa ranggo nilang dalawa. Sumagot ang City Lord na alam niyang hindi niya maaabot ang lakas ni Lin Zimo, ngunit matagal na niya itong pinaghandaan. Biglang nagliwanag ang noo ng City Lord at may lumabas na gintong diamond. Napansin ni Lin Zimo na biglang naglabas ng pilak na liwanag ang Carry City. Bumulusok ang mga enerhiya mula sa lupa at naipon sa paligid ng City Lord. Puno ng kumpiyansa at determinasyon, at nababalot ng malakas na gintong aura, sinabi ng City Lord na sumugod ulit si Lin Zimo. Nagulat si Lin Zimo at napagtanto niyang iyon ang Monster Sovereign Breath. Sinabi niyang nanghiram ang City Lord ng kapangyarihan sa mga ninuno nito, at ginagamit nito ang Carry City bilang formation ay upang pansamantalang pataasin ang kanyang cultivation base. Sa halip na kabahan, natuwa pa si Lin Zimo at sinabing titingnan niya kung hanggang kailan ito tatagal. Muli silang nagbanggaan, at sa bawat pagtatagpo ng kanilang lakas ay tila nayayanig ang buong lugar. Sinabi ni Tang na hindi maaaring matalo ang Great Peacock Demon King sa laban na ito. Sumang-ayon si Mi at sinabing kapag natalo ang kanyang ama, katapusan na iyon ng kanilang lahi at masisira ang plano ng kanilang organisasyon. Ngunit kahit anong pagpapakatatag ang gawin nila, kitang-kita pa rin ni Mi na tila hindi na kaya ng kanyang ama. Ang diferensya sa lakas ay parang langit at lupa. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ni Mi, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Lumingon siya at nakita si Dai Yanning na naglalabas ng nakasusulasok na aura. Galit itong sumigaw na hindi niya palalayain si Mei. Hindi naman natinag si Mei. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at inilabas ang kanyang espada, handang labanan ng Dark Crow. Nanlaki ang mga mata ni Dai Yanning nang makita ang Golden Peacock Crown sa ulo ni Mei. Hindi siya makapaniwala na si Mei pala ang tunay na tagapagmana. Natuwa si Dai Yanning dahil kung mahuhuli niya si Mei, magiging napakalaking tagumpay iyon para sa kanya. Ginamit niya ang nakapalibot na aura upang salubungin ang dalagang mabilis na papalapit. Ngunit bago pa maabot ng kanyang kapangyarihan si Mei, agad nitong ginamit ang kanyang abilidad na Big Dipper. Sa isang iglap, tumagos at hinati ni Mei ang enerhiya ni Dai Yanning, dahilan para magulat ang lalaki. Sinabi niyang hindi masama ang kakayahan ng dalaga, ngunit iginiit niyang hindi pa rin ito makakatakas. Mabilis niyang kinontrol muli ang nahating enerhiya at sinikap na sakluban si Mei. Napangitngit ang dalaga nang makulong siya sa loob ng prison aura. Habang pinagmamasdan ni Dai Yanning ang sariling kulungan, napansin niyang may liwanag mula sa loob na pilit binabasag ang kanyang kapangyarihan. Nagulat siya nang makawala si Mei mula sa Black Mist. Hindi siya makapaniwala nang makita niyang taglay nito ang dalawang Monster Sovereign Bloodline. Gayunpaman, sinabi pa rin niyang hindi makakatakas si Mei dahil hanggat may bakas ng kanyang Black Mist, mahahanap niya ito. Mula sa ulap ng itim na enerhiya, muling lumitaw si Dai Yanning at mabilis na lumapit. Ngunit bago pa siya makalapit, nakaramdam siya ng nakakabinging presensya na nagpapahiwatig ng matinding panganib. Sa sandaling iyon, sinalunitang si Mei. Ipinahayag niya na kung hindi niya sinadyang ipakita ang kinaroroonan nila, paano raw mahahanap ni Dai Yanning ang dalawa. Hindi maunawaan ng lalaki ang sinabi niya, kaya't nagtanong ito kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi sumagot si Tang ng direkta, ngunit sinabi niyang wala nang ibang magagawa kundi lumaban. Ibinuhos ni Tang ang kanyang divine consciousness na umabot hanggang langit at kailaliman ng lupa. Ang buong paligid, maging ang buong mundo, ay tila nabalot ng kanyang presensya. Nanlaki ang mga mata ni Dai Yanning sa takot, na para bang may isang Diyos sa kanyang harapan. Nanginginig siyang nakiusap na huwag lumapit si Tang. Itinaas ni Tang ang kanyang daliri at itinutok sa kanya.
Dahil sa matinding takot, hindi makagalaw si Dai Yanning. Inilapat ni Tang ang daliri sa noo nito, at sa isang iglap, parang hinigop ng kawalan ng buong katawan ng lalaki. Natapos ang laban sa isang segundo. Samantala, ang laban sa pagitan ng City Lord at ni Lin Zimo ay umabot na sa sukdulan. Hinimok ni Lin Zimo ang City Lord na sumuko at nangakong hindi gagalawin ang Carry City, dahil ayaw niyang sirain ang tirahan ng kanyang minamahal. Ngunit sinabi rin niyang kailangan pa ring mamatay ang City Lord. Hindi nawala ng pag-asa ang City Lord. Ipinahayag niyang hindi pa nananalo si Lin Zimo at kahit masunog pa ang kanilang ancestral lock, hindi susuko ang Peacock Clan. Mariin niyang sinabi na dadalhin niya si Lin Zimo sa hukay. Tinawag siyang nahihibang ni Lin Zimo, dahil kapag naubos ang ancestral lock, hindi lamang ang City Lord ang mamamatay kundi pati ang buong angkan nito. Sumigaw ang City Lord na kahit mawasak pa ang kanilang buong angkan, sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Lin Zimo ang lahat. Muling nagsalpukan ang dalawa, kapwa ayaw magpatalo. Maya-maya, tila nang hihina na ang City Lord. Maging sa mansyon ay naramdaman ng kanyang mga tagasunod ang unti-unting pagkasunog ng gintong korona. Sinabi ng lalaking may sungay na malapit nang maubos ang kapangyarihan ng kanilang pinuno, at tiyak na isa na lang na atake ang kaya nito. Ngunit alam din nila na maging si Lin Zimo ay nasa hangganan na ng kanyang lakas. Bago pa lamang ito naging emperor, at hindi pa matatag ang pundasyon ng kanyang cultivation. Kung pipilitin pa nito ang katawan, maaari pang bumagsak ang antas nito pabalik sa Great Demon King. Bago tuluyang sumabog ang huling banggaan, nakaramdam sila ng napakalakas na puwersa. Napatingin sila sa pinagmulan ng presensya at nakita ang isang maladyos na figura na napapalibutan ng nagliliyab na kidlat at nakakapasong presyon ng enerhiya. Nagpahayag ang nilalang na sinumang nagbabantang lampasan ang hangganan ng dagat ay dapat patayin. Pagkatapos, ipinakilala nito ang sarili bilang Diyos ng dagat at saka naglaho. Nagtaka si Lin Zimo kung bakit biglang nakialam ang Diyos ng walang hanggang asul na dagat, at kung ano ang kaugnayan nito sa Carry City. Naisip naman ng City Lord kung kailan nagkaroon ng napakalakas na presensya ang Sea Clan, at naunawaan niyang pinipigilan sila nitong maglaban. Dahil dito, nagpasya si Lin Zimo na itigil ang laban. Sinabi niya sa City Lord na ibabalita niya sa Ancestral Court ang pakikipagsabuatan nito sa Sea Clan, at inutusan siyang maghanda ng paliwanag bago siya tuluyang umalis. Pagkatapos ng mahabang laban, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Pagsapit ng gabi, sa Carry Mountains, nagkamalay si Mei. Pagmulat niya, nasa isang duyan siya, at si Shira ang nakabantay sa kanyang tabi. Agad na tinanong ni Mei kung nasaan si Dai Yanning. Hindi sinabi ni Shira ang totoo at nagdahilan na patuloy sila nitong sinundan at umalis lamang matapos ang laban sa pagitan ng kanyang ama at ni Lin Zimo. Kinamusta naman ni Mei ang sitwasyon? Sumagot si Shira na maituturing iyong pagkatalo para sa magkabilang panig at ipinaalam na umalis na ang Crystal Phoenix Great Demon Emperor. Sinabi ni Mei na tiyak na malubha ang pinsalang natamo ng kanyang ama. Nagpasalamat siya kay Shira sa pagligtas sa kanya, ngunit hindi niya maiwasang magtaka. Kaya tinanong niya si Shira kung bakit ito palaging unang dumarating upang tulungan siya sa tuwing nasa panganib siya. Sagot ni Shira na malalaman din iyon ni Mei sa hinaharap. Ngunit hindi pa niya maaaring sabihin ngayon. Tumayo si Mei at sinabing kailangan na niyang umuwi dahil hahanapin na siya. Sumang-ayon si Shira at sinabing hanggang sa muli nilang pagkikita. Tahimik namang sinundan ni Tang si Mei pabalik sa syudad, sinisiguradong ligtas ito hanggang sa makapasok sa loob. Pagkapasok ni Mei, napayuko si Tang. Ramdam niyang halos maubos ang kanyang lakas, kakaunti na lamang ang natitira sa kanyang kamalayan. Kailangan niyang magmadali at gamitin ang kanyang Mysterious Heaven skill, dahil kung hindi, posibleng maglaho ang kanyang Divine Consciousness. Sa loob ng isang silid, nag-meditate siya, pilit na nananatiling gising. Napangiti siya sa sarili, sulit ang lahat ng ginawa niya para mailigtas si Mei Gongzi. Naalala rin niya ang spiritual pouch ni Dai Yanning na nakuha niya matapos ang laban, at naisip na titingnan niya ito kapag nagkaroon ng oras. Pagsapit ng umaga, sabay silang nag-cultivate ni Dubai ng Purple Demon Eyes. Napansin ni Dubai na hindi maganda ang pakiramdam ni Tang at tinanong kung nasaan ito habang naglalaban ang City Lord at si Lin Zimo. Sumagot si Tang na walang problema sa kanya,
at sinabi niyang nasa Carey Academy siya noong oras na iyon. Ikinwento naman ni Dubay ang nangyari sa laban at hindi niya naiwasang mamangha sa lakas ng dalawang nagduwelo. Sinabi pa niya kay Tang na iyon ang antas na gusto niyang maabot balang araw. Ngunit paalala ni Tang, mas mainam na unahin nitong isipin kung paano makarating sa 7th rank. Pagkatapos ng almusal, nagtipon ang mga guro at estudyante ng Redemption Academy. Dahil sa hindi magandang lagay ng syudad, nagpasya ang mga guro na hindi muna maaaring pumunta ang mga estudyante sa Carey City sa loob ng 3 buwan. Matapos ang pagpupulong, ipinatawag ni Mayor Zhang si Tang. Sa loob ng silid, seryosong tinanong ni Mayor Zhang kung saan ito naroon kahapon. Sinabi niyang wala si Tang sa kanilang paaralan kahapon, at wala rin ito sa Carey Academy. Ipinaliwanag ni Tang na nakita niyang tinangay si Mei kaya sinundan niya ito. Hanggang sa biglang sumiklab ang laban, at dahil sa sobrang lakas, hindi na siya nakagalaw. Nagalit si Mayor Zhang sa narinig. Binatukan niya si Tang at sinabihang huwag magpadalos-dalos sa pagsunod, lalo't di man king ang kanyang sinundan at napakadelikado nito. Pagkatapos ay naghinahon siya at tinanong kung ano ang nangyari kay Mei. Sagot ni Tang, mula sa malayo ay nakita niyang nakagawa si Mei ng isang sorpresang pag-atake, at pagkatapos ay may kumuha rito at mabilis na tumakas. Napanatag si Mayor Zhang at pinaalalahanan si Tang na mag-ingat at huwag munang lumabas. Siya na raw ang maghahatid ng balita tungkol kay Mei. Inamin din niya na habang pinapanood ang laban kahapon ay muntik na siyang mawalan ng pag-asa dahil sa laki ng agwat ng kapangyarihan ng dalawang mandirigma, tila mauuwi sa wala ang lahat ng kanilang sakripisyo para itaguyod ang lahi ng tao. Ngumiti si Tang at sinabi na ang pinakamalakas na kapangyarihan ng tao ay ang kakayahang gumawa ng himala. Hanggat may apoy ng pag-asa, may magandang hinaharap pa rin. Sandaling natahimik si Mayor Zhang sa mga katagang iyon bago siya ngumiti at sinabing minsan, kapag magkasama sila ni Tang, pakiramdam niya ay magkasing edad lamang sila. Sa loob-loob ni Tang, madali lamang magpanggap na bata, samantalang sa katotohanan, mas matanda pa siya kaysa kay Mayor Zhang. Samantala, sa City Lord's Mansion, malalim na nagme-meditate ang City Lord upang makarecover mula sa matinding pinsalang natamo. Ilang sandali pa, minulat niya ang kanyang mga mata at napagtantong nalampasan na niya ang kanyang kasalukuyang lakas. Ngunit kahit na ganoon, dama niyang malapit na rin ang kanyang kamatayan. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.